kilalang eskwelahan. Kaya maging sila, tignan nyo ang media, mainstream ha, radyo, TV, dyaryo. Hindi sila pinaniniwalaan ng mga karaniwang tao. Sa social media, nakatutok ngayon ang tao. Gaya ng mga nanonood sa akin sa TikTok, sa Facebook Live ko, na Autentico Lucena, 8 to 9 in the morning. Hindi ko sinasabing maraming nanonood sa akin. At hindi ko sinasabing maraming naniniwala sa komentaryo ko. Ang bawat tao ay may kalayaang maniwala sa gusto niyang paniwalaan at huwag maniwala sa ayaw niyang paniwalaan. O ako itatakwil mo bilang kakilala at kaibigan dahil sa paniniwala ko, it's fine with me. Natutunan ko na sa buhay ko na huwag pahalagahan ang lahat ng nasa akin. Dahil kumbaga, mawawala ito. Madidismaya lang ako, madidepress lang ako Pera, bagamat wala naman akong pera. Ano man, na meron ako. Halimbawa, mawala ang kapugian, talagang matagal nang wala. Kahit ang buhay. Hindi naman atin lahat yan Forever and ever. Mawawala yan at kukunin lahat sa atin, pati nga buhay So bakit mo aalalahanin na mawala sa'yo yan? Madidepress ka lang. Ituring mo ang lahat ng yan ay pansamantala lamang, pati ikaw. Mawala man yan sa iyo. Manatili man yan sa iyo, okay. Di lalo na sa relasyon mo sa kapwa-tao. Kung gusto mo sa akin, tanggapin mo ako. Ano man ang katangian meron ako o kapintasan. Pero kung hindi mo matatanggap ako, sapagkat hindi sang-ayon sa iyo, at hindi mo matanggap ang kapintasan ko bilang isang taong nagkakamali, malaya kang humanap ng perpektong iba. Ganyan po ang parehas na pagtrato. Gusto mo ako? Salamat. Ayaw mo ako? Fine. Hindi kita kakalagkarin at pinipitit. Hindi kita hahatulan. Bahala ka sa buhay mo, matanda ka na. Di ba? Yung issue kay Bato, pansamantala, hayaan muna natin yan. Maging ang mga kalakaran sa Senado, nasa Korte Suprema yan. Sa Senado, numbers game lang po yan. Sa impeachment, maliwanag ang sinasabi. Ano man, at balibalik na rin mo man ang baraha, mapapawalang sala si VP Inday Sara. 24 ang senador natin. 3 minuto bago po ako magpaalam. O 5 minuto bago ako magpaalam sa aking programa. 24 ang senador natin. 100%, 100%. 5 ang kay Inday Sara. Wala nang plastikan yan. Huwag nating sabihin na dyan sa impeachment na yan, tagaloob at talagalabas ay may neutral. Wala. Ako lamang sasabihin ko sa inyo. Kung yan ay matutuloy at hindi makikialam ng tuluyan ng Korte Suprema, ang paghatol sa Vice President ay nasa kamay ng 24 na senador. Kung makakaboto si Bato, bahala siya. Hahatulan siya ng 23. Ngunit para siya ay mapatalsik sa pwesto, ma-impeach ng tuluyan, matapos ang paglilitis, 16 na boto ang kailangan. Nasa konstitusyon, 2/3 of 24 is 16. Kahit isang boto lamang ang maging boto ni Inday Sara, kahit wala siyang makuhang boto, 0, para sabihin ikaw ay walang sala. Basta't hindi nakalabing-6 sa 24 senators. Halimbawa ay 15 lamang, pababa. Acquitted siya. Hindi siya mapapatalsik sa pwesto. Huwag na natin pag-usapan dyan ng ebidensya. Kung may maniniwalang senador dyan o hindi maniniwala, bahala na sila. Ang sinasabi natin, numero sa konstitusyon. At uulitin ko, 3 minuto bago ako magpaalam sa araw na ito, magpapatuloy tayo bukas, Mondays to Fridays, 8 to 9, Autentico Lucena, TikTok and Facebook Live. 0 man na maging boto ni Inday Sara sa mga senador, basta walang 16 na siya idinideklarang guilty, huwag nang pag-usapan ng ebidensya. Hindi siya mapapatalsik sa pwesto. Pag 15 lang. Pero sigurado ako dyan, merong 5 boto na hindi babaliktad sa kanya. At maswerte na ang nasa kabilang kampo kung makakasampung boto sila para patalsikin si Inday Sara. Maswerte na sila sa 10. Bakit nag-aagawan sila? Ganyan pala ang analysis mo, Mr. Autentico. Sa liderato ng Senado. Hindi pala issue doon ang bilang ng boto. Talagang hindi issue doon ang bilang ng boto. Bakit sila nag-aagawan sa liderato? Ang pinakamatindi at pinaka-sentro ng issue sa Senado, hindi ang impeachment. Mapatalsik o hindi mapatalsik si Inday Sara, beside the point yan. Ang pinakamatinding issue sa Senado, kaya kinokontrol nila ang mayorya para hindi magpatuloy ang investigasyon sa dilimas at dinambong na mali-malitang bilyones, trilyon na pera mo, pera ko, pera kahit ng mga walang trabaho, sapagkat lahat ay nagbabayad ng buwis. Katoliko ka man, obispo ka man, pari ka man, kardinal ka man, hindi ka man katoliko, mataas ka man Pilipino o karaniwang Pilipino, nag-aral ka o hindi, may kurung-kurung ka o matino ka, ang issue dyan, ayaw matumbok sino-sino ang magkakasabwat na mga utak at ugat sa panlilimas at pandarambong sa pera ng bayan. Yan ang pinaka-issue dyan. Kaya kinokontrol ang mayorya.
ng Senado. Hindi ang impeachment. Maskara lang yung impeachment. Palabas lang yan. Panlito lang yan. Katulad ng ibang issue. At mga bali-balitang pinapuputok. At mga kinakaladkad sa balita ng mga tao. Para tuloy-tuloy na natatakpan ang tuloy-tuloy ding pagnanakaw, pandarambong, pagdimas sa mga mali-malitang bilyon na pera sa lapi, buwis, luha at dugo ng mga mamamayang Pilipino. Pansamantala,